With this, naniniwala ba kayo na mahirap ang Pilipino or ang Pilipinas? Meron kayang nagrereklamo dito sa mga bumili ng ticket na to na mahirap sila? Meron kayang nag-post sa social media ng mga yan about doon sa dinadanas nilang kahirapan? Because if they did, it doesn't make sense. Kasi bumili ka ng napakamahal na ticket knowing or after mong sabihin na mahirap ka. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Mahirap maging kalaban ang sarili. Lalo na kung may mga tao na actually nangungunsinte doon sa hindi mo magandang ugali. Ano yun? Alam nyo ba or familiar ba kayo doon sa phrase na healing my inner child? Deserve mo to, bilin mo na yan, check out mo na yan. Yung mga ganong phrases na recently nauso because of social media and online shopping. So, yung ganong klaseng phrases kasi promotes pagbili or pag-consume ng mga bagay without actually having the resources para i-consume or i-maintain yung ganong klaseng product or lifestyle. Okay, baka sabihin nyo naman, masyado akong KJ, minsan lang mabuhay, di ba? You're missing my point. My point is, go ahead. Feed your inner child as long as you have the means to feed it. Kasi marami akong nagiging kliyente na nagkakaroon ng problema sa isang lifestyle na hindi naman nila kayang i-maintain. Well, at some point, I have experienced it as well. Lalo na nung mga panahong hindi pa ako mulat sa kung ano ba yung tamang pagmamanage ng mga bagay-bagay. And I get you. When you say na sobrang hirap nung sinasuggest ko, yes, I believe you. Pero wala naman kasing madali sa buhay. Uulit at mauulit yung pagkakamali mo. May ganong face talaga. And sabi nga nila, if maligaw man or madapa man ng 77 times, get up 77 times. Huwag nating sukuan yung paggawa ng tama just because it is already hard. But it's not going to be easier pag hindi natin ginawa or at least pinukpok yung sarili natin para gawin ng gawin yung tama. This is Pinoy Extreme. Have a good day.